So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito po yung mga bagay na hindi na po natin inaasahan na mangyayari. So, kanina, naaresto na po itong si expelled congressman na suspected mamamatay tao na si Arnie Tevez. So, ngayon, no, napag-alaman natin ngayon, no, na nagkaroon pala ng tensyon yung presidente nga po ng Timor-Leste na si Horta at saka si PBBM regarding nga po sa application ng membership ng ASEAN ng Timor-Leste dahil nga po dito kay Arnie Tevez. So pag-usapan natin yan at napaka-interesting nito. At ngayon, ang nangyayari, nagpapaawa na naman, syempre, paawa card, di ba? Nagpapaawa na naman itong mga kampo ni Arnie Tevez na si Arnie Tevez daw po ay kinidnap. Ayan tayo eh. Visit ng mga tao. Sige na nga. Ito. Ito po, nabalita to kanina, no? Sabi dito, breaking. Okay? Inaresto ng mga otoridad sa Timor-Leste si Arnie Tevez, dating mababatas sa Pilipinas, sa kanyang tirahan sa Dili bandang alas 8 ng gabi nung Martes. Oo. Kasalukuyang nakakulong si Tevez at ang kanyang abogado na si Jau Serra sa compound ng Ministry of the Interior. Okay? So, ano pala, no? May sariling bahay na pala si Tevez sa Timor-Leste. So, ko. Ewan ko ba? Daming pera. Saan galing pera? So, actually, ito yung video na pag-aresto nga po kay Tevez. Pero ang problema kasi dito, hirap i-play nito eh. Ayaw ng YouTube nito. Pero ito, okay, subukan natin i-play ah. Yan o. Si Tevez yan eh. Taka lang. Yan o, yakap-yakap niya yung abogado niya. Diyos ko, kalbo! Ayan na o. So may babaeng umiiyak, no? So ano ba yun? So parang namuhay na lang ba talaga ng normal si Arnie Tevez sa Timor-Leste? Well, actually, no, ito naman, sasabihin naman natin na suspected naman po talaga, suspected pa lang si Arnie Tevez na, di ba, na mastermind nga po sa pagpatay kay Digamo. Pero ang point natin dito, mga ka-Streetways, no, siya po ang tinuturo ng ebidensya. At si Tevez, tag as terrorist na nga po ito si Arnie Tevez ng Pilipinas. Okay. So ngayon mga kababayan, no, tingnan ngayon natin tong statement ng DOJ. So ito dito pala kasi mga kababayan, no, base po sa DOJ, no, pinapalayas na po talaga si Arnie Tevez po sa Timor-Leste. So syempre ang tanong dito, bakit? Paano nangyari 'yon? 'Di ba? So ito May 28, so ngayong araw to. So sabi dito, okay, the press statement on the status of the transfer of Arnulfo Tevez Jr. The Philippine government notes the recent developments in Timor-Leste regarding Mr. Arnulfo Tevez, who stands accused of multiple counts of murder in connection with the assassination of Governor Roel Digamo and other related crimes in Negros Oriental. Okay, so sabi dito, okay, we reiterate that the Philippines has been prepared to bring Mr. Tevez home to face the charges against him since the time of our request for his extradition was first granted. However, the decision was unexpectedly reversed, stalling the process. Okay. So, ang tanong nga dito, bakit nga ni-reverse, no? Na-reverse eh. Diba? While we welcome the recent pronouncement from Timor-Leste indicating a renewed position that Mr. Tevez should not remain in their territory, we await their action whether he would simply be deported or being undocumented foreigner or extradited forthwith pursuant to our pending application. So ngayon malinaw mga kababayan, no, na dito po sa statement nga po ng DOJ na una, nagkaroon tayo ng kaso kay Arnie Tevez sa Timor-Leste sa extradition. So, una, granted. Pangalawa, hindi. So, for whatever reason, alam naman po natin no, na na hindi pa ganun ka-matured po yung judicial system po ng Timor-Leste.
malay lang natin, di ba? Baka nabayaran. Nangyayari nga sa ibang bansa yan, di ba? Kahit sa Pilipinas, nangyayari po yan. Sa Timor-Leste pa kaya, di ba? So, ngayon, mga ka-streetwise, no, nagkaroon kasi ng tension dito, no? So, ngayon, ang bagong pronouncement ngayon ng Timor-Leste, base nga po sa sinabi nga ng DOJ, na si Arnie Tevez po ay hindi na po pwedeng magstay sa Timor-Leste. Ayun ang bagong pronouncement ng Timor-Leste, base po sa DOJ. So ngayon, bakit nangyari yon? So ngayon, may nabasa akong article dito nung nakaraang, ano pa to eh, 2 months ago. Diba? Sabi dito refusal to extradite Tevez may hinder Timor-Leste's ASEAN bid. 2 months ago pa nabalita ito. No? So alam naman po natin no, na yung Timor-Leste po kasi nag-a-apply po yan para maging fully na member ng ASEAN. Actually, napaganda po pag kayo po ay naging member ng ASEAN. Kasi ngayon nga po, ang Timor-Leste po is spectator pa lang. So ngayon, may ano dito may tension pala dito na hindi natin alam. No? The refusal to expedite former Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Tevez will not be pleasant for Timor-Leste who is applying to be a member of the Association of Southeast Asian Nation. Justice Secretary Crispin Rimulya said on Tuesday. Actually, sinigundahan pa nga ito ng DFA. Rimulya made the pronouncement anew after stating that the Department of Foreign Affairs, pati rin DFA, di ba, is now in talks with the government of Timor-Leste after a Timorese court approved Tevez appeal to block the Philippine government's request to extradite him. Yan may pressure palang binigay po ang gobyerno ni PBBM dito po sa Timor-Leste about sa kanilang application bilang ASEAN. Member ng ASEAN. Okay? It's not going to be pleasant for Timor-Leste because they're applying to be in the ASEAN. And we are one of the founding fathers of the ASEAN, he said. The Philippines is one of the founding fathers of ASEAN along with Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand. Matitibay talaga to, no? To become a member, a state of the ASEAN, apart from complying with the criteria, all 10 existing members must anonymously agree to accept the applicant country. Diba? Rimulya, who also stated that the Philippines plans to file a motion for reconsideration, reminded Timor-Leste that Tevez is an undocumented Filipino who is accused of crimes in the Philippines. So after nun mga kababayan, nung may pressure nga na binigay, ang gobyerno nga po ni PBBM sa Timor-Leste na, teka lang, tao namin yan, Pilipino yan. Mayroong ginawang krimen sa Pilipinas yan. At ito ay may kaso na sa Pilipinas. At siya po ay tag bilang isang terorista. Bakit nyo pinoprotektahan? Tandaan nyo, meron kayong application sa ASEAN. So parang ganun. Ganun yung drama ng ng Timor-Leste at Pilipinas. So after all, biglang nung May 26 mga kababayan, 'di ba? Bago arestuin po si Tevez, 2 days ago, ito na yung balita. After tensions, Philippines reaffirmed support for Timor-Leste's ASEAN bid. Di ba? Nakuha niyo yung point? Nung may tension, 'di ba? Parang ganun-ganun lang. Parang wala lang, pero eventually tandaan niyo hindi po re-reaffirm ng ating presidente yan, yung application ng Timor-Leste sa ASEAN, kung walang settlement po yan kay Tevez. Tandaan nyo, nangyari po yan na May 26, 2025, 2 days ago, bago po arestuin si Tevez. Kasi alam nyo kasi, ang ating presidente kasi, demokratikong tao po yan. Civilized na tao po yung ating presidente. So, dinaan po sa proseso yung pagpapa-extradite nga po kay Tevez. Pero eventually, baka siguro sa pera, baka nabayaran, vlogger nga nabayaran di ba? So, kaya ganun nangyari, di ba? So ngayon, ang ginawa ko, naniniwala ako, na nagbigay na po ng ultimatum si PBBM dito. Naniniwala akong ganun, So, ayun ba yung week?
And then by the way, mga streetways, no, nakakatawa kasi dito. Naalala ko lang bigla, no, regarding of bayad-bayad po na yan. Ako po natatawa po talaga ako sa mga DDS. No? Nung si Tebes nga po, nung mainit nga po na pinag-uusapan tong si Tebes, ang mga sumuporta kay Arnie Tebes po, mga vlogger po ni Digong. Tandaan nyo, ha? Actually, hindi ko talaga maintindihan kung bakit nangyari yun, eh. Itong mga vlogger po ng mga DDS, sila rin po ang sumusuporta kay Tebes. So, syempre tayo papaisip tayo, suspected criminal. Nasa kanya yung ebidensya lahat. Di ba may mga baril na nakita po doon na binaon pa sa lupa sa mismong lugar kung nasan nga po nakatira si Tebes? Di ba? May CCTV. Bakit nyo susuportan si Tebes? Pero lang kung sila po ay nabayaran. Kasi ako mga kababayan, di ba? Kung sa akin yon, alam kong mamamatay tao yan, kahit bayaran ako, hindi ko susuportahan yan. Itong mga DDS, mga bayad po yung mga kaluluwa ng mga hayop na yan eh. Oh. So ngayon, ito nga yung drama nila ngayon. Gaya-gaya sila ng script. Si Arnie Tebes daw po kinidnap. So ito po yung video ng anak ni Arnie Tebes, no? Panoorin natin to. Greetings everyone. I'm making... Wait lang. Yan. Ito yung anak ni Arnie Tebes. Tinan nyo to Greetings everyone. I'm making this video to inform everyone that my father, Arnie Tebes, has been kidnapped earlier today at around 8 p.m. Timor-Leste time. Ayos eh, no? Kapag ginaaresto, no? Sa kanila kidnap. Si Peyas Kibuloy kinidnap. Si Digong kinidnap. Ngayon naman si Tebes kinidnap. Ayos talaga, no? Gagay ng script talaga lang yan. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then... Yun, no? So meron na raw, sabi ng anak ni Tebes to, so meron na raw pong aeroplano papuntang Timor-Leste. Na ito mukhang sigurado na nga po mapapauwi itong si Timor-Leste, si Arnie Tebes sa Pilipinas. Di ba? Kasi mga kababayan, no? Actually, ito yung hindi ko makuha sa mga bobong mga DDS, no? Tsaka sa mga taga-suporta ni Digong, no? Hustisya po pinag-uusapan natin dito. Di ba? Ang nakakatawa dito, no? Para sa mga bobong mga DDS po, ang ginagawa po ng administrasyon natin ngayon, panggigipit. Hindi nyo talaga alam kung ano pagkakaiba ng panggigipit sa hustisya. O, si Alice Guo daw po, ginigipit. Si Digong, mamamatay tao, ginigipit. Si Harry Roque, na human trafficker, di ba, money launderer, ginigipit. Ngayon naman si Arnie Tebes, no, na nagpaganon nga po kay Digamo, ginigipit. Anong klaseng mga utak meron kayo? Ang tawag po dyan, hindi po panggigipit. Ang tawag po dyan, hustisya. Diyos ko mga... Ano ba? Imbis ba nag-i-evolve yung utak natin? Nag-i-devolve ba? Lalo ba nagiging bobo yung mga Pilipino dahil sa mga DDS? Ewan ko sa inyo. So yun mga kababayan, so kayo po, no pumasabi nyo nga po dito. So kayo ba naniniwala po ba kayo na isa sa mga naging ginamit po ng ating Presidente Bongbong Marcos na para ma-arresto na nga po ito nung si Arnie Tebes is yung membership nga po ng ASEAN, no, ng Timor-Leste. No choice sila, di ba? Di ba? O di ba ganyan po yung weak leader na sinasabi nila. Actually dapat dati pa niya ginawa to, sa totoo lang, no. Hindi, honestly, no? Kasi minsan porket yung mga bobo po kasi, no, hindi porket na palaging dumadaan sa due process, inisip nila na ganun-ganun lang yon, na weak leader na, di ba? Minsan talaga kailangan mo talagang brasuhin yung mga bagay-bagay, di ba? Para mangyari po kung ano yung tama, di ba? So yan na, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, kung di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.